Wala nang magagawa ang San Miguel Beermen kung hindi maghantay na lang sa resulta ng mga laro ng Hotshots at NLEX. Posible nga na malaglag ang Beermen for the first time since 2015. Twice to beat advantage naman ng Batang Pierre, posibleng maagaw pa ng TNT at Meralco. At may tsansa naman na magkatapat sa quarterfinals ang magka-rival na TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra. Pag-usapan nga natin ang mga scenarios at possible matchups sa playoffs. So hindi pa sigurado ang twice to beat advantage ng Northport Batang Pierre. May tsansa pa nga ang Meralco Bolts na agawin sa kanila ang kanilang twice to beat advantage. Kapag nanalo ang Bolts sa kanilang last 2 games, magtatabla sila ng Northport ng standings. Kung sila lang naman ang magkakatabla, okay pa rin naman sa Batang Pierre. Kasi babagsak lang sila sa top 2 at twice to beat pa rin naman yan. Pero kapag ang TNT Tropang Giga ay nanalo rin sa kanilang last game kontra sa Rain or Shine, dito na mawawala ng twice to beat advantage ang Northport Batang Pierre. Babagsak sila sa top 3 kasi mas superior ang quotient ng Meralco at TNT sa kanila. Noong elimination round kasi, tinambakan ng Meralco Bolts ang Northport Batang Pierre. So ayun na nga, hatak pababa sa Batang Pierre kapag nagkaroon ng 3-way tie. At ang posibleng makalaban ng Northport sa quarterfinals kapag first seed sila, pwedeng Rain or Shine, NLEX, Magnolia o SMB. Kapag naman third seed, Barangay Ginebra o Hong Kong Eastern. So itong mga natitirang games ng TNT at Meralco ay sobrang crucial talaga. May tsansa nga rin na magkaharap ang magka-rival na Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga sa quarterfinals. Mangyayari lang ito kapag natalo ang TNT at natalo rin ang Ginebra sa kanilang mga huling laro. Posibleng maging top 3 kasi ang TNT at top 6 naman ang Ginebra. So best of 3 series silang dalawa at napakagandang quarterfinals matchup ngayon kung sakali. Gustong gusto makabawi ng Ginebra sa TNT at gusto namang manatiling dominante ng Tropang Giga sa Gene Kings. Bukod sa TNT, ang posibleng makalaban pa ng Ginebra sa quarterfinals ay ang Converge o pwede rin ang Hong Kong Eastern. Ang realistic scenario kasi sa Ginebra ay ang best of 3 series na lang. Malabo na sila sa twice to beat advantage. Ang Rain or Shine na Last of Painters naman pwede pang magkaroon ng do or die game at makigulo sa agawan ng NLEX at Magnolia. Ito nga ang mga scenarios. First scenario, kapag natalong Ross sa TNT, nanalo naman ang NLEX at Magnolia sa kanilang last game, magkakaroon ng 3-way tie. Sa senaryo na ito, ang NLEX ang magiging 7th seed at magkakaroon ng do or die game naman ng Magnolia at Rain or Shine, battle for 8. Kapag nangyari ito, malalaglag ang SMB. Sa second scenario naman, pwede ring magkatabla ulit ang NLEX, Magnolia at SMB kapag natalo ang Hotshots at NLEX sa kanilang last game. Sa scenario naman na ito, magkakaroon pa ng chance ang Beermen. Hindi naman na maapektuhan ng Rain or Shine kahit matalo man sila sa TNT. At ang Hotshots naman ang malalaglag. SMB versus NLEX, battle for 8. Pangatlong scenario naman, ito papabor naman sa Hotshots. Dito kailangan manalo ng Magnolia at matalo naman ng NLEX sa kanilang last game. Magiging steady ulit ang Rain or Shine sa 7th spot at ang Hotshots naman magiging solo sa 8th spot. So wala nang do or die game para sa Hotshots. Automatic na laglag na kasi ang SMB at NLEX. Ang dapat na scenario lang na mangyari talaga para sa Beermen ay ang second scenario. Dapat matalong NLEX at Hotshots para magkaroon pa sila ng do or die game. Bukas malalaman na ng Beermen kung may pag-asa pa sila. May laban ng NLEX at Eastern. Ginebra naman laban sa Bolts. So ayan lang naman ang ating video. Maraming salamat sa inyong panunood. Please like, share, and subscribe.